Sir, magandang Magandang hapon, hapon. Double Weng. Salamat sa oras. Maraming salamat po sa pagpapaulak sa amin. Sabi ko ano, nabasa ko yung story nito at nasubaybayan ko sa social media, Representative Sandanya. Sabi ko, ang foul naman nito. Nakita ko kung paano kayo ginawa ng drawing noong, anong pangalan nun? Arte. Yung isang may account sa social media. Sabi ko, grabe naman ang taong to. Walang Mm. karespe-respeto. Mm. Una, hindi na narespeto ang inyong posisyon. Pangalawa, yung inyong pagkatao. Exactly how, paano ko nyo ano yung naramdaman nyo nung nakita nyo yung drawing na yun, Representative Sandanya? Actually, Weng, hindi na bago sa akin to yung ganitong mga Mm-mm. pangungutya nung mga hindi natin katulad yung Mm. siguro posisyon sa politika o pananaw sa mga nangyayari sa lipunan. Dati pa, ang tawag nga sa akin madalas ng mga bashers natin online ay baklang ngiwi. So, Mm. bakla na, tapos ngiwi pa. Tapos paulit-ulit yan. Every time I post yung aking site o yung aking page, if you Mm. go through the comments, ang unang comment na lalabas, ngiwi, ngiwi, ngiwi. Oh. So sa mahabang panahon talagang tinotolerate natin yung ganito. Pero ito nga nung nakita natin nung umaga, the other day, ang Mm-mm. una nag-forward sa akin ay mga kaibigan natin na Mm-mm. mga PWDs na nakikiusap na, ayun nga, mother ang tawag nila sa akin kong mother. Yes. Sabi ko, Oo. mother, baka kinakailangan magsampa na ng reklamo para sila matuto na mali na gawing katatawanan, Mm-mm. gawing punchline, gamitin yung disability sa pangungutya. Kasi may matagal na tayong batas, Oo. RA 7277. Yes. Ito yung Magna Carta for disabled persons or people with disabilities na ipinagbabawal talaga Mm-mm. na gawing katatawanan, gamitin sa pangungutya o panlalait ng kapwa ang disability na isang tao. So, Mm-mm. itong pinaplano natin na pag-aaral ngayon na sampahan ng reklamo, itong particular page na ito ay para din mapag-usapan na ng lipunan natin na hindi tama na Mm-mm. ginagawa nating katawanan ang ating mga kapatid na mga PWDs. And I think sabi mo nga hindi ito yung una, di ba, Representative Sandanya? Kahit nung si Senator Bato, hindi ba ginawa ito sa inyo? Yes, ganito din yung nangyari. May sinabi siya na sasampalin daw niya ako para magpantay daw yung mukha ko kasi nga daw ngiwi ako. So eventually naman, because of yung social media pressure, ganyan din yung nangyari. Nag-apologize siya after a day or so. Pero yung sinasabi nga ng mga kapatid nating PWD groups, hindi po pwedeng every time na lamang na meron ganitong mako-call out ay Yes. mag-apologize tapos papalampasin na lang. Sabi nila panahon na para i-apply yung batas kasi nariyan yan para protektahan ang mga kapatid nating PWDs, Weng. Oh, Opo. nag-sorry na po yung mama doon sa kanyang page. Oh. Tutuluyan yung kasuhan pa rin. Well, yung binabasa ko nga yung apology, parang hindi siya din apology eh. Parang mas Yes. gusto lang niya magpaliwanag sa kanyang followers kasi Oo. if I understand correctly, medyo malaki yung following ng page niya. So siguro natatakot siya na ma-cancel, kaya siya nag-issue ng isang statement na sa totoo lamang ay hindi naman yata patungkol sa akin. Hindi nga ako pinangalanan, no? Correct. So, mukhang mas address lamang ito sa kanyang followers para hindi siya siguro i-unfollow at hindi ma-cancel yung kanyang page. Pero- Alam mo ba, nababother talaga ako dito sa particular incident na ito kasi itong particular person na ito, si Richard Art, biniyayaan siya ng Diyos ng Yes. talent sa Magaling siya pagdodrawing. In mag-drawing. fact, Oo. oo, magaganda yung mga portrait na ginagawa niya. Pero yun nga, ginamit niya ito para manlait ng kapwa. So ako naman nare-recognize ko yung free speech, nare-recognize ko na bilang public figure, talagang tampulan talaga tayo ng pangungutya dahil nga maaaring iba yung posisyon natin. Handa naman tayo makipagbardagulan kahit kanino man. Pero I draw the line kapag disability na yung ginagamit to ridicule. Yung pong- Bawal yan kasi sa Oo. Magna Carta for Disabled Persons. Kaya hindi natin dapat talaga palampasin. Yung kung humingi man ng despensa, pag i-addresso directly sa inyo, ano ang magiging tugon ho ninyo? Siguro magkukonsulta tayo dun sa mga tao, lalong-lalo na yung mga PWD groups na nag-udyok sa atin na magsampa ng reklamo dahil sabi nga nila, kung sila nga ay nasa ganong posisyon, parang hindi rin sila ganong kalakas magsampa ng reklamo kasi mangangailangan ka rin talaga siguro ng effort, energy at resources Correct. to be able to do that. So kaya ganun na lang yung pakiusap sa atin ng mga PWD organizations at PWD people na sa ngalan nila ay magsampa ng reklamo para nang sa ganun ma-enforce na talaga itong batas na ito at ang malaman ng mga Opo. kababayan natin Kasi na kung walang talagang mali Oo. ang pangangutya. Kasi kung walang test case, at totoo din yun, di ba, Weng, na hanggat hindi mo pinatitikim ng batas, walang dala, Representative Sandanya, at hindi nila talaga malalasap yung, ayun ba, yung latay sa konsensya na oo nga, mali talaga yung ginawa ko. 'Di ba? Pag walang pananagutan, walang mananagot kung hangga't hindi natin pinatutupad at pinatitikim sa kanila yung batas.
Ideally nga, Weng, dapat sana sa dulo hindi na tayo kinakailangan magsampa ng kaso. Yes. Sana motu proprio yung mga concerned agencies pag nakakita sila ng ganito Mm-mm. na paglabag doon sa batas, paglabag doon sa karapatan ng mga PWDs, dapat Mm-mm. motu proprio ay may ginagawa sila. Mm-mm. Pero kasi sa current system natin talagang ang burden ng pagrereklamo at pagsasampa ng kaso nandun doon sa aggrieved party. Yes. Kahit nakita ng lahat na Mm-mm. mayroong batas na na-violate, Weng. Nabanggit niyo ho kanina yung na crossing the line. Saan ho ba sa inyo ang pwedeng tumawid ka na, lumagpas ka na sa linya kasi bilang political figure marami ring mga caricature na ginagawa ang iba't ibang mga artist, di ba? Minsan sa mga news cartoons pa lumalabas yung mga caricature, itsura ng presidente, nagbabago yung anyo, di ba? Nilalakihan lang ilong, di ba? Yung itsura. O kaya minsan sa mga effigy rin, nagbabago ang anyo ng mga tao o mga public figure. Saan ho tayo magdodraw ng line na pwedeng tanggapin ho ito dahil okay lang, tanggap namin yan kasi bilang public figure talagang hindi dapat tayo nagiging sensitive sa mga ganon. Saan ho nagdodraw ang line? Para ho alam ng iba na baka may kwan din sila, may talento sa pagdodrawing, magdraw lang ng tama. Well, talaga tayo sa akbayan, kinikilala natin more than anyone yung right to free expression at free speech ng mga tao. Pero we draw the line talaga kapag ang ginagamit na para makapangutya ng kapwa ay yung kanilang disability. Kasi hindi lamang ito nag-i-inflict ng damage sa tao na ginawa nilang katawa-tawa dahil sa kanyang disability. Nag-i-inflict ito ng damage at pain sa maraming tao na may disability din na tulad ng sa akin. Halimbawa ako, meron akong facial asymmetry. Kaya nila ako tinatawag ng iwi as a result of stroke. Hindi ako nag-iisa. Maraming tao ang lumaban sa stroke at nag-survive na may facial asymmetry. Buti nga ako at kahit paano nakapagsasalita pa ako ng diretso. Iba hindi lamang facial asymmetry, nauutal din sila. Yes. At marami sa kanila minamak o kinukutya dahil doon sa kanilang kapansanan na iyon. So sana ay huwag gamitin ng mga kababayan natin na katawa-tawang pangungutya yung mga disability ng mga tao. Kasi hindi nila alam yung hirap na pinagdaanan ng tao at ng pamilya to be able to survive. Yes. So pag kayo ho ang idodrawing, kung meron mang magtatangka mag-drawing ng kahit kaninong sino mang personality, dapat yung pag-drawing ho, kung ano yung anyo, yun lamang. Tama ho ba? Hindi naman necessarily. Kasi halimbawa ko, I understand yung art ng caricature. Kahit lagyan nila ako ng sungay, lagyan nila ako ng buntot, okay lang. Pero wag naman sana nilang gamitin yung pagiging yuwi ko bilang tampulan nung pangungutya. Kasi nakakasakit yun ng maraming tao. Lalo-lalo na yung mga PWD. Tsaka okay lang okay lang yung magsabong tayo ng ideologies and principles. Dahil yun naman talaga dapat sa lipunan, hindi ba? Pero wag yung laitan. Wag yung talagang yung ano ba yun? Yung totoo yun, yung pag na-stroke ka na-challenge ka na ng pagkatawan mo, hindi ba? Malupit na yung pinagdaanan mo. Pero para yun pa ang gamitin laban sa'yo, para kutsain ka, sobrang foul na yun. Parang ano ba, wala kang kapansanan, wala kang kalait-lait sa'yo, perfecto ka. Di ba? Representative Percy, matagal kita nakakasama sa House of Representatives na nagko-cover na naalala ako sa ko yan Kamara. na doon pa yung long hair ka pa noon. Pero kailan ba kayo nag-suffer ng stroke? I think noong time na yun, very healthy ka pa. Oo, bata pa ako. Actually, medyo bata ako na na-stroke, 39 years old. Kasi nasa lahi ng pamilya namin ang hypertension. At ang sabi ng neuro, na tumingin sa akin noon, ano daw, kaming mga panganay na lalaki, kapag both parents ay may hypertension, kami talaga yung nagmamana nung ganong klase na nasakit. So, na-stroke ako nung 39 years old ako, 2016. No? At buti na lamang, naagapan, kaya ayun, medyo hindi masyado lumala yung asymmetry, yung pagsasalita, maayos pa rin, at yung paglakad kahit paano maayos pa rin. Pero pag tinignan mo yung mukha ko, hindi talaga pantay. Halimbawa, pag kung meron lang tayong image ngayon, yung sa bandang kanan ng mukha ko, yung guhit sa may ilalim ng ilong hanggang sa bibig, pronounced. Pero yung sa left side, hindi pronounce yung guhit kasi doon yung may facial asymmetry na tinatawag. Yung medyo pero so yung you can just imagine na ganyan yung tama si PWD na nailalaban niyo yung sarili niyo, Representative Sendanya, pero ano pa kaya yung mas malala ang kondisyon?
'Di ba? So- Yun yung mas higit na nakakaranas ng Mhm. lait, pangungutya, tapos wala pang platform para Okay. ilaban ng sarili, 'di ba, Representative tama. Sandanya? Yun nga yun eh. Kaya hindi talaga ito tungkol sa akin kasi sanay Mm. na ako dito sa ginagawang ito sa atin Mm-mm. ng mga trolls at mga bashers. Sanay na Oo. akong tinatawag na baklang iwi. Sanay na Mhm. ako makipagbardahan. Oo. Pero ang hindi ko kayang palampasin talaga kapag nakakapag-inflict na sila ng Oo. pain sa mga tulad ko na may Oo. ganong Ano yung- pinagdaanan. Okay lang ho ba tanungin kung ano yung parte ng drawing noon na ginawa ng tao, yung Hanapin nasaktan ko ho nga. talaga. Hanapin ko nga. Oo. May salita ba siyang nilagay ho doon? Nasaktan ho kayo? Mm-mm. O anong parte Wala. ho ron? That's the Walang entire. salita actually na nakasulat. Parang Drawing ginagawa lang. kasi Drawing lang. kadalasan, Drawing lang. laging may picture ng tao tapos Mm. meron siyang portrait na Mm-mm. ginagawa. No? Okay. So yung pag tinignan mo ibang portraits niya, medyo faithful portraits naman. Faithful, No? More or less oo. kamukha. Pero yung portrait ko talaga, may picture ko tapos Mhm. inilipat talaga niya yung bibig ko Ay. sa bandang kaliwa ko. Talagang Okay. in-emphasize yung aking pagiging Yue. Yun Oo, yun ang nakaganon yun ang yung, foul. yung, Yun ang mouth ni Oo. Representative Sandanya. Parang, Oo, sobrang oo. foul nung drawing sobra na na yun. yun. Oo. Oo. Ngayon, Grabe how na do yan. we move on? Kasi nakakwento ko nga kanina, nung bata tayo, may mga kinakantsaw-kantsaw din siguro nung bata tayo, lalo ba may kakaklase ka na medyo may speech defect o kaya may deformity. Mhm. Yung iba medyo pilay-pilay. Tapos pag naglalakad, hindi Yes. pantay, di ba? Mm-mm. Paano ho ito ma-apply ho siguro? At least nakikinig ho siguro sa ating mga magulang, mga kabataan. Kasi form of bullying na rin ho ito ang ginagawa, Representative Sandanya. Sa ganitong klase ba, pag ang mga bata nakaranas ng ganito, kunyari sila ho'y nakantsaw rin Mhm. dahil sa kanilang PWD situation. How do you treat yung nambully naman Mhm. para hindi Ayan po. sila, di ba, on the other side, yung nambully. Mm-mm. Kasi we want dito sa atin, gusto natin magkaroon ng corrective or reformative tayo na gagawin sa isang gumagawa ng hindi ka nais-nais. Oo, tayo sa akbayan naniniwala talaga tayo sa restorative justice. Hindi lamang laging parusa, kundi meron ding pagtatama. Nang sa ganun, mas maging makatao yung proseso. Pero halimbawa, yung bullying kasi maraming mga dahilan o basis. Mhm. Merong bullying on the basis of gender identity or sexual orientation. Mm. Yung mga batang beki na nabubully sa eskwela o mga Mhm. batang lesbiana. Tapos isang basis din for bullying, yung disability. Mm. At yan yung isa sa pinakamasakit na forma ng bullying kasi hindi lang siya basta bullying na nararanasan mo sa loob ng klase o Mhm. sa community, kundi constant na bahagi ng buhay mo na meron ka na pinagdadaanan physically because of your disability, Mm-mm. tapos may ganun ka pang nararanasang pangungutya mula sa iyong kapwa. So talaga Yes. nakaka-apekto sa well-being ng tao. So halimbawa tayo, matured na nga tayo, at tayo ay adult na, imagine a young person going through that experience. Correct. Isang batang estudyante na nauutal magsalita Mm. kasi may disability, tas ginagawang katatawanan ng mga kaklase. Saka- And I won't be surprised kung marami sa kanila ang halos ayaw nang pumasok sa eskwela Ayun. dahil sa nararanasan nilang Mm-mm. bullying. At bilang mga magulang, kailangan turuan yung mga anak natin Yes. na hindi tama yon. Ang Kasi problema, mali yun. parang hindi aware masyado ang lipunan na meron pong batas para laban sa pangungutya, Mhm. paglalait sa mga PWD kapuso natin, 'di ba? Representative Percy, siguro kailangan talaga maging aware o magkaroon ng awareness program para sabihin sa tao, bawal 'yan. Meron kang Mhm. parusa sa ilalim ng batas kapag nangungutya ka ng PWD. Actually, sa mga social media ngayon, marami Oo. yung mga kukunyari, sa mga skit, gumagawa Oo. sila ng Mm-mm. senaryo, Mm-mm. naglalakad, papilay-pilay, pero hindi naman siya Oo, pilay, pero totoo. ginagaya yung pilay. Kaya nga. Not knowing na, although na, yung iba natatawa ho ron, dahil may comedy effect daw ho yun, pero Mm-mm. masakit yun. Oo. Di ba? Totoo 'yon. Oo. Maraming ganun eh. At ang nasasaktan natin doon, hindi lamang yung tao na ginagawa nating katatawanan dahil sa Mm. kanyang disability. Mm-mm. Kahit yung kanyang pamilya who will have to live with that na pinapanood kung paano kutsain yung kanilang Correct. kapwa. Mhm. So, Correct. restorative kanyo sa mga nambubuli, Mhm. anong pwedeng gawin sa Well, kanila? ako, pangunahin, kinakailangan siguro na maturuan ng sensitivity Mm. yung mga nambubuli. Tapos pangalawa, tingin ko kinakailangan natin ng mas madiin na enforcement ng batas. Kasi nariyan ang batas para ma-enforce. Mahirap naman na pinapalampas na lamang natin palagi Yes. kapag basta nag-apologize na at ang hindi naman talaga totoong apology. At siguro panahon na rin talaga na pag-usapan natin bilang isang lipunan, itong RA 7277, yung Magna Carta for Disabled Persons. Correct. Kasi napakalinaw dito yung proteksyon
sa mga PWDs laban Mm. sa humiliation Mhm. at discrimination. Eh, itong Yeah, so- yung gumawa ng drawing ho ninyo, Tutuluyan mo? aabutan Sir? niyo ba muna ng, oy, gusto mo nyo, seminar kita sa sensitivity. Correct. Ganon. Oo. Alam mo, ano lang, pakikipagkapwa lang, Oo. tao lang talagang kailangan natin, Representative Sandanya eh. Pero tutuluyan niyo yung kaso, sir. Pinag-aaralan namin ngayon yung pagpasampa ng reklamo. Definitely magsasampa kami ng reklamo. Yung kaso, pinag-aaralan din. Kasi Oo. mahalaga talaga na magkaroon tayo ng seryosong enforcement ng batas na ito. At ito rin kasi yung hinihiling ng mga PWD organizations na dapat talaga finally ma-enforce na ito. Particularly yung anti-humiliation and Yes. anti-discrimination provisions of RA 7277. Pero doon ho sa mga, kunyari, mga palabas na merong ganon na ginagawang katatawanan ang Nanonormalize kasi pag ganun kasi eh. part ng comedy skit Oo, nga. totoo. Dapat bang pasukan din ho natin yon, silipin, o pagbawalan na to? Actually, mahalagang pag-usapan yan eh. Kinakailangan talaga silipin na natin kung paano nare-reinforce ng mga palabas yung ganyang stereotype at yung ganyang behavior. Kasi kadalasan yung mga tao, pag natawa na sila, akala nila normal lang yun. Yes. Without realizing na grabe yung nai-inflict nilang damage sa kanilang kapwa. Oh, kasi meron ako nakita, may skit na ganon. Yung skit niya, hold upin nila, kunyari. Kasi ito, normal na rin to Oo. sa mga social media ngayon na yung skit na piniplay nila na nino-role play, hold upper, kinukuha na ng ganito. Tapos Oo. yung hold upan, ilalabas niya yung baril lang. Kunyari may baril siya, ilalabas niya. Tapos yung biglang mga hold up sa kanya, magbabago ng itsura. Nag-itsura na siyang parang may Oo. kapansanan. So, di ba? Oo. So normal na ganon. Yan, sa social media kalat ho yan. Oo. Baka pwedeng masilip din ho ninyo yan. Yes, pero iba din talaga yung... Napakahalaga. Yes, go ahead, sir. Sorry. Napakahalaga talaga nating i-check yung ganyang behavior ng ating mga kababayan at yung sarili nating behavior. Kasi without knowing, akala natin nagpapatawa lang tayo pero nagre-reinforce pala talaga tayo ng stigma at discrimination. Yes. At yun yung pinakadelikado once na ma-normalize na siya at pinagtatawanan na lang natin. Kasi pag dumating sa punto na yun, ibig sabihin, nawala na talaga yung ating sensitivity bilang isang tao. Alright. Thank you. Maraming salamat po Representative. sa panahon Salamat. at sa oras ngayong hapon. Marami pong salamat at magandang hapon po mga kababayan. Magandang Thank you. hapon po. Si Bayan Party List Representative